and another gala. Ayun, so today, we're going to Manila, Intramuros, para mag food trip ulit. We'll try to visit more resto, yung mga local restaurants there, and then let's see how it goes. Sobrang lakas ng ulan. Kaya Robinsons Manila muna kami. Baka sakaling tumila pa, makabalik tayo na Intramuros. So, kain-kain. Quick update lang. Ayun. So, we were supposed to go to Intramuros to have our lunch, but unfortunately, umulan ng sobrang lakas ng biglaan. And so we cannot go out. And so we decided na magstay muna somewhere indoor, malapit na place, mall. So, pumunta kami dito sa Robinsons Place, Manila, and dito na rin kami nag-lunch. And now that we're seeing the sky is clear and wala nang ulan, and we're heading back to Intramuros to continue our vlog. See ya! Ayun, so currently nandito tayo sa Casa Manila Museum. So nakita namin when we entered, meron silang map na pwede mong hingin for free. So makikita mo dito kung saan yung mga possible location dito sa Intramuros na pwede mong i-visit. And if you want to have yung complete experience nung visit mo sa Intramuros, meron din silang Intramuros Passport, which is for 350 pesos. And you can visit 5 attractions na. Fort Santiago, Museo de Intramuros, Centro de Turismo, Intramuros, Casa Manila Museum, ito, which is this one, Baluarte de San Diego. So for 350, it includes yung 5 spots na yon. Then you can also get yung stamps. If namimiss mo nang mag-Japan, collecting stamps, pwede mo rin yun gawin dito sa Intramuros. So yeah. So anything that you'd like to share sa Intramuros? Kailan yung first time mong nakapunta dito sa Intramuros?
Oh my God. Yung pinaka-memory na naalala ko is us na. Hindi ko siguro nung younger years ko baka. Pero yung naaalala ko pa talaga is yung kasama ko kayo. College years. Yeah. Talaga? Yeah. Kasi nga malayo, probinsyano. Never kayo nagnayong Pilipino, ganun. Field trip. Probably mga field Oo, trip. younger Pero kasi yung i-explore, yung Intramuros, yung kasama na kayo, which is yung sa Manila Bulletin. Ayun. Parang more on ganun na. And then, Fort Santiago. Okay. Yun na, yung mga kasama na kayo. Ako naman elementary pa lang, nakapunta na ako dito. Oo. Yes. And, nung high school, mahilig kami, ang tawag doon, maglagalag nung high school. High school friends, yes. And one of the places na pinupuntahan namin is Manila. Yes, so Intramuros. So dumadaan kami dito. Yun, dinadaanan namin tong Manila Cathedral, itong San Agustin. Kaya familiar ako kung paano siya puntahan eh. Tapos after nun, pupunta kami sa Manila Bay, lang para tumambay. Ikaw? Go. Ako, parang same din kay Majo nung college na. Oo, kung nagpunta man ako nung bata ako, hindi ko na maalala. Pero feeling ko, dahil malayo to sa amin, Correct. yes, Niluluwas pa namin. correct. Caloocan pa kasi ako sa north. So, malayo to sa amin. Kaya, feeling ko nung nung college na. Sama na kayo. Kasi kung pupunta kami baka sa Luneta, ganyan. Mga typical na pinupunta ng mga family. Oo, hindi namin sinasadya yung Intramuros dati. Kasi parang during that time, parang hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. Diba? Kung saan yung place na pwede mong kainan, saan yung pwede kang tumambay, mga ganun. Okay. Okay. Think that's it. So just across Casa Manila, we have here the San Agustin Church. So apparently, sa San Agustin Church, isa sa one of the oldest stone church here in the Philippines and also a UNESCO World Heritage Site. So basically, nakasurvive siya sa World War II as well as sa major earthquake na naranasan dito sa ating country. Apparently, isa rin sa San Agustin Church sa pinupuntahan ng mga deboto as well as sa mga nagbibisita iglesia. And currently ngayon may kinakasal. So alam na isa rin to sa wedding spot si San Agustin Church. Siyempre, ginagaya niya nga eh. Sana, ganun din, di ba? Parang pagbalik, bilhin nyo na lang pa ganun. Alin? Pagpunta nyo sa food. Oo. Sige. Ay, syempre nagbabayad kami. Yun ang alam niya. Yun ang sabi niya. Kwento nila yun. Pero pag nabilin nyo na, Hala, hinihiram lang ako pag alam mo kutsara ka.
na. Tapos na. Gusto ko po ngayon eh, parang hindi na ako katantanan. So, Parang buong taon yan. Oo nga, para nung umalis tayo, may ubo ka. Yung buong trip natin, may sakit ka. Hindi ko lang nakarap din sa Starbucks. Karonita ka binalik nila. Oo, pati nga eh. Yung alin? Carrot cake na Parang Starbucks. din sa Starbucks. Iba yung shape. Pabilo. Padog. Ano ngayon? Mamaya. Sabi tayo mag-date. Ayoko ng butter chicken eh. Pang inuman lang. Hindi Yung sa tabi ng NBT, yung Alin? chin something. Chin-chan. Chance. Race. Yung sa babae ng mezzanine, Sabi chance. kasi yun, mas masarap pa yun. Sa baba ng mezzanine. May mahaba rin bilang na. Yes. Chuan cake. Yun. Chuan tea? Kiki. Sarap nito. Magkano to? 100 something. Magkano yung carrot cake ko? Baka pwede tayo mag-uwa. Ang sarap eh. Dito 25. Boba guys. Ang ganun din. Pero masarap dito yung service. Ito, ayaw mo? Hindi mo natikman. Lalo lang. Busin mo na. Nakakaya naman sa'yo eh. Pero masarap talaga siya. Pati naman, hindi niya pa rin natin. Hindi na rin ako, pero hindi naman ako. Sobrang sarap. Hindi Ito masarap siya. masarap na. Masarap diba? Hindi siya yung maasim. Tapos ngayon dito ng strawberry. Parang kaya ko. Oh, kaya ko ubusin. Matapos. Pero mas gusto ko to. Okay Pero lang. ito okay din siya. Yeah. Kasi ibang carrot na flavor na lang yung nilalaban ng carrot cake. Ito, Kulang gusto ko yung tinapay. Yeah, yung tinapay. Eh, yung ibang siya yung na cinnamon, kaya baka konti lang nilagay. Yes, ang petit naman ng slice. Kaya yung party sa harap niya. Para. Impact. Namigit yung nanay ko sa ganito. Okay na din. Sabi mo, pagpayat ako dyan. Hindi mo kailangan. Takpan mo na lang. Sabi mo, tao sa loob. Long flavor, di mo. Hey guys! So, kakatapos lang namin kumain sa La Cathedral Cafe which is just beside the Manila Cathedral. And now, nasa likod ko ang Manila Cathedral. Just so you know, this cathedral was built in 1581 and the structure that we are currently seeing right now is not the original cathedral kasi ilang beses na siyang nasira ng lindol, dahil sa sunog and dahil sa war. And just so you know, nung Second World War, halos masira yung buong structure because of the bombing. And yung structure na nakikita natin ngayon was built in 1958.
para ka na sa Euro. Wala tang pila. Oo. Thank you po. Where did you get the vitamins ko? Kuperan mo nga. Masarap. Walang tapon. So lahat ng in-order natin nagustuhan naman namin. So meron tayong oyster cake. Syempre pork and shrimp siomai, hakaw, lemon chicken, kikiam, and braised beef. So lahat yon masarap. So kung pupunta kayo dito, I would recommend all of those dishes kasi walang tapon. So girl. Actually, ang sarap. Lalo na itong oyster cake. As in, oo, oyster cake talaga yung parang favorite ko dito. Tapos, sarap din ng braised beef. And yung kikiam. Actually, lahat sila masarap. So, grabe. Try nyo dito. Super sarap. Ayan, so ako naman, more than the food, which is yun nga, sabi nga nila, masarap. Ako din, siguro ang favorite ko yung lemon chicken. Lemon chicken, masarap siya. And then, yung service is mabilis. Parang few minutes lang na serve na din ang rice and a few ulam. Then, mababait din yung mga staff. And, hindi ko alam kung swerte lang kami this time kasi wala masyadong pila. Sa baba yung may pila. Baka maganda rin ganitong oras to visit. So, yeah. You should try and visit here. Ano pa sasabihin? Sabi guys, ang sarap ng iced tea. Maiba lang. Si Cafe Mezzanine, sabi nila masarap naman lahat ng food. So, yung next point ko naman share yung pricing, very affordable. Tapos, yung serving is enough for a group of people. Tapos, bukod pa doon, yung plus point siguro yung portion of the pricing or yung proceeds, profit ay nadodonate nila or nasa-share nila sa mga bombero sa area. Kaya may parang good karma yung pagkain dito. May balik sa ibang tao na nakakatulong sa ibang tao. Yun, busog ka na, nakatulong ka pa. Tara na sa Cafe Mezzanine. Okay, God. So ako naman, nakailang balik na ako dito sa Cafe Mezzanine. And ang isa sa mga pinaka binabalik-balikan ko talaga dito is yung hakaw nila. And yung pork and shrimp siomai. And masarap pa din siya hanggang ngayon. Yun, walang nagbago sa taste. Babalik-balikan mo pa rin siya. So yun, kagaya nga sinabi nila kanina, naswertehan kaming ngayong gabi kasi walang masyadong pila dito sa Cafe Mezzanine.
And mabilis din yung service.